Pisces, hello. Welcome to your April reading. Sorry naman sa delay, Pisces. Meron akong mga inesikasong may kinalaman sa health ko. But don't worry kasi kahit naman ito ay lumipas, no? Kahit naman hindi na April, valid pa rin itong ating reading kasi lahat naman po ng reading ko dito ay timeless. So, tignan lang natin, Pisces, ano ba itong mga ganap, mga dapat mong malaman, mga messages for you this April. Magpapasalamat muna ako, guys. Isingit ko na to, yung pagpapasalamat ko kasi na-reach ko na yung 100k followers sa Facebook. At ako'y grateful sa inyong suporta, patuloy na pagsubaybay. Hindi ko mararating yan, of course, kung hindi kayo, nag-like, follow, no? So, yan ay utang ko sa inyo. Maraming salamat din, Miss Yoli, no? Special shoutout to Miss Yoli Soliman, ang aking top star sender as of the moment, no? Sobrang generous ni Ma'am. Maraming salamat sa mga stars na pinapadala mo. Ganun din yung iba na nagpapadala ng stars. Maraming salamat din po sa inyo. And of course, pati na rin yung mga nagpapadala ng super thanks, mga nag-a-avail ng membership, subscription, pati na rin yung mga nag-a-avail ng private readings natin. Lalong-lalo na po doon sa mga datihan na, mga suki ko na ng ilang taon na walang humpay pabalik-balik. Okay, maraming salamat sa support ninyo. At para sa mga interesado, yung mga gusto mag-avail, mag-inquire ng private reading ko, tignan nyo na lamang po yung mga nakasulat sa description below. Mag-ingat lamang po kayo kasi marami na pong impostor na nagpapanggap na ako sa Facebook yan, TikTok. Okay, ang palatandaan, hindi po ako magme-message sa inyo una, hindi ko po kayo i-add friend. Kaya, kapag merong naunang mag-message sa inyo na God friend, hindi po ako yon. So, alam nyo na ha. Yan. For your overall energy, Pisces, for this month, you have Druidess of Swords. And for your blessing advantage, you have the 8 of Wands. Pagdating naman sa magiging challenge mo, you have the 10 of Stones. And what's in store for you in the near future, what's next, upcoming is the 9 of Stones, and then pinaka-outcome for this month is the 5 of Swords reversed. At the bottom of the deck, you have 4 of Cups. Let's pull some cards para sa iyong love life. About love life naman, this could be your energy or your person's energy. Hindi po ako psychic, bahala na po kayong mag-connect, no? Hindi ko alam ang ninyo. Love story ninyo. General energy lamang po ito. General reading. So, pwedeng tutugma sa iba. Pwedeng sa iba hindi. Kung hindi ko kontrolado kung para sa iba pang nagdaan na to, pwedeng para sa iba kasalukuyan nangyayari o para sa iba mangyayari pa lang. Okay? Para sa mga additional na mga cards, kung ano pa yung ibang paparating sa iyo, you have Fair Woman, Tortoise, and Bear. Pagdating sa mga closing messages, kukuha tayo ng 2 cards dito sa ating Monology Oracle deck. You have Third Quarter Moon and Full Moon in Leo. Para sa mga signs na napipick up ng cards, no, itong mga signs na to, ay babanggitin ko lamang, maaaring ito ay may kaugnayan sa inyong current situation or sa mga paparating pa lamang sa inyo, pero pwede rin namang wala. Okay? So, you have here Leo energy. Meron ka rin namang air signs dito. Pwedeng may Gemini, Libra, Aquarius. Pwede rin namang may fire. Aries, Leo, Sagittarius. Pwede rin may earth, Taurus, Virgo, Capricorn. Or water with the 4 of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Okay? Okay, for your overall energy, Pisces, you have the Druidess of Swords. Oh, so nakikita ko dito, you'll be able to achieve kung ano man itong gusto mong ma-achieve this April. As long as you have this sense of, paano ba nating sasabihin ito? Pagiging strong-minded, pagiging direct, oo,
And you need to cut out something this April that is indicative of the Druidess of Swords, na kung ano man itong ika-cut off mo. It could be a connection, it could be a habit or whatever that relates to you, the sitwasyon mo, basta meron kang something you have to deal with, cut the BS, no? Putulin, or set boundaries, so kung ano man yung mga dapat mong gawin, harapin, ayusin, putulin na this April, ito yun. For some of you, this could indicate, divorce or separation. Kasi meron kang something na kina-cut off dito. For some of you lang naman, hindi naman lahat. Okay? If this is, you need to act with logic and reason instead of becoming emotional, Pisces. Siguro yun lang din yung isa pang advice sa'yo with the Druidess of Swords. Kailangan mong maging honest sa sarili mo or kung sino man tong person na makakadeal mo. At merong something dito about criticism na dapat mong tanggapin without pagiging pikon or sensitive. Okay. Wow. So, I can see you hitting your target this April with this advantage card of yours. Eight of Wands. Lots of movement, activities. Too many things going on this April para sa iyo, Pisces. You could become very busy. Oo, for sure. Maraming energies dito eh. And this is a good indication ng may gumagalaw na whatever etong project na sinimulan mo, no? Nakikita ko na may progress. Nakikita ko rin na maganda ang communication. So, magandang sign ito kung ikaw ay nag-a-apply ng trabaho or kung meron kang personal project na gusto mong ma-reach yung target mo, yun nga yung sinasabi ko, you could achieve that ngayong April. Maganda rin yung lines of communication. There could be travel, emails, phone calls, no? But you could attract jealousy, Pisces, pwedeng sa work o kung saan man, pwedeng may mga rumors, chika-chika, mga intriga, inggit-inggit, pwede rin naman. Kasi nakikita ko na mabilis yung progress mo rito. So, hindi naman nawawala yung mga inggitero-inggitera, lalo na pag nakikita nilang umuusad ka or mabilis yung paggalaw mo. Diba? Alam naman na natin yung mga etyoserong frog na yan. Laging nandyan yan. Yun lang, nakikita ko with the challenge. Ang nakikita kong challenge naman for you dito is its stability. Hindi ko kasi masabi, Pisces, I don't know you. Iba-iba naman kayo eh. Marami naman yung Pisces na nandito sa sa timeline na to. Pero nakikita ko lang pwede kasi ng iba dito problema ninyo pamilya, pwedeng problema ninyo pera, pwedeng problema ninyo anak ninyo, or paano kayo mag-start ng family. Pwedeng iba dito, problema ninyo yung paano kayo magiging stable sa sarili nyo pa lang. Sa sarili nyo pa lang. Halimbawa, hindi pa stable yung kabuhayan mo, or hindi pa stable yung trabaho mo, or ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka pa stable. Basta yung iba dito, ang problem ninyo is stability eh. Paano nyo muna gagawing stable yung sarili mo o yung mga bagay-bagay o yung pamilya mo. Paano magko-continue, mapapatagal tong bagay na to, ano man tong tinutukoy dito. Okay? Yun yung challenge para sa inyo. So, ibig sabihin, pag walang stability, pwedeng ito yung tao na tinutukoy dito, kung ikaw man to, wala kang natatapos. Or hindi ka tumatagal, halimbawa, let's say sa trabaho, or hindi tumatagal yung mga relationships mo,
Basta may mga ganun eh. Hindi ko alam kung ikaw ba yung taong walang patience or talagang inaalat lang, nakachechempo lang na gano'n. No? Hindi ko alam. Okay? And what's next for you? Near future, what's in store for you? You have the 9 of Stones. Maganda to actually, Pisces, kasi ito ay 9 of Stones eh. Ibig lang sabihin nito, you will be rewarded for your efforts. Ano man yung pinag-e-effortan mo na yan, Pisces, this April or in the past months. No? Ito ay indicative ng achievement, self-sufficiency para sa mga iba sa inyo na gusto nyo nang bumukod, maging independent, no? So, I can see you being financially independent in the near future. Okay? Baka paparating na yung increase na inintay mo or yung sweldo or yung magandang trabaho, kung matatanggap ka man sa trabaho. So, nakikita ko dito is mas magiging okay na pagdating sa trabaho, sa kaperahan, overall, or sa relationship. Nandyan na yung magiging balance na yung mga bagay-bagay. Ito ay something na ma-achieve mo pagdating sa career. Sabi ko nga, ito ay bunga ng iyong pagsisikap, no? At pagdating sa pera, this is pagiging secured. Meron kang ma-achieve dyan sa pagdating sa pera, kung may goals ka man pagdating sa career, sa pera. Pwedeng ito ay meron kang matatanggap or something na mapupundar, bibilhin this April. And pagdating naman sa outcome card mo, ang ganda, Pisces. So, nakikita ko dito is matatapos na yung mga away-away. Someone will walk away, whether this is you or yung person na nakakadil mo. It could be romantic or hindi. Oo. I-end na yung mga away-away. Kasi nga siguro may lalayo na lang. Mas pipiliin na lang mag-walk away dito para tapusin na yung mga gulo-gulo na yan. May offer para sa iyo sa bottom ng deck mo, you have the 4 of Cups. So, I don't know. Pwedeng ikaw naman tong mag-offer or pwedeng ikaw yung offeran. But it seems na merong rejection dito or pwedeng hindi interesado. Or pwedeng this is an indication na hindi ka na masaya dito sa yung situation or connection na to, hindi ko alam ha. Bahala na po kayo kung ano yung nagre-relate sa inyo. Maaring meron kang hindi nare-realize, Pisces, na kung gaano ka-importante tong tao na to or mga bagay na to sa harap mo. Marirealize mo lang to pag wala na. Or vice versa. Pwedeng siya yan, kung sino man yung tao na yan. Pwede kasing hindi nakukontento, naghahanap pa ng iba, meron namang mabuti dito, sapat dito sa, basta, sino man sa inyong dalawa yan, syunga-syunga na hindi nare-realize yung worth nitong bagay na to o tao na to, connection na to. Pag wala na, dun lang marirealize. So, bahala kayo dyan sa buhay ninyo, So, pagdating sa love life mo, ito pwedeng energy mo to, energy ng person mo. Merong something na paulit-ulit sa inyo nitong person na to. Pero alam mo yun, na kahit siguro away kayo ng away, andun yung aayusin at aayusin ninyo yung relasyon ninyo eh. Ibig lang sabihin nito, this is something na hindi kayo sumusuko. Something na persistent. Na something na hindi kayo mag-give up basta-basta sa isa't isa. Kasi siguro give and take kayo. Ayan, both of you are working on this.
Or kung meron ka mang pinupursue na tao, kung may nagpupursue sa'yo, this person is talagang masugid. No, hindi siya, hindi titigil. Okay? Meron something dito na maaayos ninyo. Kaya kung magka-problema man kayo or nagkahiwalay kayo, pwedeng may magkaayos dito, magkabalikan uli. Kung may problema man, kahit hindi nagkahiwalay, nakikita ko yung maayos ninyo yung problema ninyo eh. Nakikita ko rin dito na may mga tanungan na paulit-ulit, may mga patterns na paulit-ulit sa inyo ngayong April. Pero yun na nga, this is something na maayos at maayos ninyo kahit paulit-ulit siya. Okay? Meron ditong energy ng ginagamit or feeling lang niya ginagamit siya. Okay? Pwedeng hindi naman talaga ginagamit pero yun yung dating sa kanya eh. Whether ikaw yung nakakaramdam niyan o yung person mo. Pero pwedeng yung iba sa inyo, baka mamaya talagang may gamitan talaga na nagaganap ha. Hindi ko masabi. Sa merong ganun. Pwedeng you or this person you're dealing with is narcissist or empath. Meron ditong person na magdi-disconnect or parang didistansya. Oo. Whether ikaw yan o yung person mo. Ano pa ibang paparating sa'yo? May babaeng energy dito. Okay, para genderless tayo dito. Neutral tayo para sa lahat ng gender. Sabihin na natin, huwag na lang nating lagyan ng gender. Basta may tao rito, person, kung sino man ito. Okay? Sabi dito, dealings or relationship with this person with blonde, gray, or white hair. Merong mabagal ang pag-usad, Pisces, pero merong paggalaw. Diba? Hindi ko alam kung ikaw tumakupad o yung tao na kadil mo. Or kung hindi man ito tao, situation na ang bagal-bagal ng process. Tipong nakakainip. No? Yung akala mo hindi na gumagalaw pero gagalaw. Gagalaw na yan kasi 8 of Wands eh. Ayun no. Kaya kung meron man something na mabagal dito, magugulat ka na lang before mag-end siguro yung month, no? Magkakaroon ng mabilis na progress. So that's good news. And there is danger, especially in money matters. So be careful in dealing with yung mga transactions na may kinalaman sa pera. Okay? You have to be vigilant. Kahit naman hindi ito about pera, no? Possible lang na may danger lurking around, no, Pisces. At para sa mga closing messages for you, you have adjustments required. May mga dapat ka na talagang baguhin, ayusin sa sarili mo, sa buhay mo, Pisces. Pwede may kinalaman sa health mo, sa attitude mo, towards responsibilities, money, especially money. Yan lang ang nakikita ko. So siguro, this is a sign na wag matigas ang ulo mo. Alam mo naman sa sarili mo, ano yung mga dapat mong baguhin sa sarili mo. Okay, siguro naman matanda ka na, Pisces. Unless talagang matigas ulo mo at ayaw mong tanggapin yan, in denial ka. Don't let pride get in your way. Kasi walang magandang maidudulot sa iyo ngayong April kung makikipagpataasan ka pa ng pride, Pisces. Tandaan mo yung pride, hindi ka pa kakainin yan. Walang maayos na relasyon dyan o mga gulo. Okay? So, yan yung mga mensahe na pick up ko for you this April. Take care. Good luck. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.